Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ng pagsapit ng takip silim. Ako nga po pala si Johnny, isang Pinoy na matagal nang nakatira dito sa may South Korea. 7 taon na rin akong nandito at halos sanay na ako sa lamig at sa tahimik na buhay dito sa probinsya. Noong una, sa city ako nakatira, malapit sa factory kung saan ako nagtatrabaho. Pero nung nakaipon ako, nagpasya akong lumipat sa isang maliit na bayan sa may gilid ng bundok. Mas mura ang renta, mas sariwa ang hangin. At sabi ko sa sarili ko, baka dito ko mahanap yung katahimikan na gusto ko. Nakahanap ako ng isang bahay na medyo luma na, pero maayos pa rin. Ang sabi ng may-ari, dati raw itong pag-aari ng isang matandang mag-asawa na parehong pumanaw, ilang taon na ang nakalipas. Dahil mababa ang renta at maganda ang lokasyon, hindi na ako nagdalawang isip. Unang linggo ko, tahimik lang ang lahat. Maayos ang paligid, puro puno, palayan, at halos walang dumadaan na sasakyan sa gabi. Pero habang tumatagal, nagsisimula na akong makaramdam ng hindi ko maipaliwanag na kilabot. Isang gabi, habang nagkakape ako sa labas, napansin kong may ilaw na parang nagkikislapan sa bandang dulo ng bukirin. Mga 300 metro mula sa bahay. Parang may naglalakad na may dalang lampara. Pero sobrang dilim at walang daan doon. Akala ko may kapitbahay lang na umuuwi. Pagbalik ko sa loob, nagsimula namang umingay yung sahig sa sala. Parang may mabigat na hakbang. Pinatay ko agad ang TV para marinig ng mabuti. At doon ko narinig yung parang tunog ng paa na dumadaan sa may hagdanan. Kinabahan ako. Wala naman akong bisita. Ako lang mag-isa sa bahay. Dahan-dahan akong tumayo. Kinuha ko yung maliit kong flashlight at tinapat ko sa hagdan. Wala. Pero habang nakatutok yung ilaw, biglang parang may aninong mabilis na dumaan sa itaas. Parang tao. Napaatras ako sa sobrang kaba, pero nilakasan ko pa rin ang loob ko at umakyat. Pagdating ko sa second floor, malamig. Iba yung lamig. Parang hindi normal sa panahon. At doon ko unang naamoy ang kakaibang amoy. Parang bulok na bulaklak na matagal nang nakatago. Pag-akyat ko sa itaas, ramdam kong bumigat ang paligid. Tahimik, pero parang may presensyang nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa may kwarto sa dulo ng pasilyo. Yung dating silid ng matandang mag-asawa, sabi ng may-ari. Hawak ko pa rin yung maliit kong flashlight. Nanginginig yung kamay ko. Habang papalapit ako sa pinto, narinig kong parang may mahina. Ajushi. Isang tinig ng babae. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Para akong na-freeze. Tapos biglang may kumatok mula sa loob ng kwarto. Nilunok ko ang takot ko at marahang binuksan ang pinto. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang malamig na hangin at amoy ng bulok na bulaklak na mas matindi pa kaysa kanina. Tinapat ko ang flashlight ko sa paligid. May mga lumang gamit pa. Luma na rin yung kama na may lumang kumot. Tapos, sa gilid ng kama, may nakita akong upuan na merong nakaupo. Akala ko panaginip lang, pero malinaw kong nakita ang anyo ng isang matandang babae. Nakatalikod, puting-puti ang buhok at nakaitim na hanbok. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At doon ko nakita yung mukha niyang parang bulok na.
Nangingitim ang paligid ng mata at may luha ng dugo sa pisngi. Napaatras ako at muntik nang madulas sa sahig. Pero bago ako makatakbo, bigla siyang sumigaw ng sobrang lakas. Isang boses na parang sabay-sabay na lalaki at babae. "Umalis ka rito." Tinagalog ko na lang po para mas maintindihan nating lahat. Napabitaw ako sa flashlight at nawala ng ilaw ang buong kwarto. Tanging anino lang ang nakikita ko at yung tunog ng yabag na papalapit ng papalapit sa akin. Tumakbo ako pababa ng hagdan, halos madapa, at pagdating ko sa pinto, hindi agad bumukas. Pero pinilit ko at nang sa wakas, mabuksan ko. Diretso akong tumakbo palabas ng bahay kahit sobrang lamig sa labas. Sa may kalsada ako tumigil, hingal na hingal, at paglingon ko sa bahay, may nakita akong ilaw sa bintana sa itaas at sa liwanag, nakasilip ang mukha ng matandang babaeng nakatingin sa akin. Kinabukasan, kinausap ko yung may-ari ng bahay. Doon ko nalaman ang hindi ko sana gustong marinig. Yung matandang babae raw na nakatira doon ay namatay sa mismong kwarto na pinasukan ko. Mag-isa, hindi agad nalaman ng mga kapitbahay. Kaya isang araw siyang naiwan sa kama bago natagpuan. Matapos yun, hindi na ako bumalik doon. Lumipat na ako sa dorm, malapit sa trabaho ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako nga pala si Lance, isang estudyanteng Pinoy na nag-aaral dito sa Korea. Nag-aaral ako sa isang university sa Gyeonggi-do at nakatira ako sa dorm kasama ng iba pang international students. Pero itong ikukwento ko, nangyari to nung second year ko, noong nagpasya kaming mag-explore ng isang abandonadong bahay sa may dulo ng nayon. Ayon sa mga lokal, yung bahay daw na yun ay isang dating pag-aari ng isang Koreano na misteryosong nawala. Mga 10 taon na ang nakalipas. Wala raw nagtatagal na tumira doon. Yung iba, sinasabing may naririnig silang boses sa loob at minsan may nakikita raw na ilaw sa bintana kahit matagal nang walang kuryente. Hindi ako naniniwala noon. Tipikal na kwento lang siguro, pangtakot sa mga bata. Pero isang gabi ng Sabado, naisip namin ng mga kaibigan kong Pinoy at isang Indonesian na estudyante na i-check mismo yung bahay. Wala lang, thrill lang daw, pang content. Madilim na nung dumating kami. Maliit lang yung daan papunta roon, puro puno at walang street light. Ang tanging ilaw lang namin ay yung flashlight ng cellphone. Paglapit pa lang, ramdam ko na yung kakaibang lamig. Hindi yung normal na lamig ng panahon. Ibang klase, parang may hangin na dumadaan sa balat mo pero hindi mo nararamdaman sa paligid. Yung bahay, 2 palapag, may sirang bubong at may mga lumang bintanang halos natatakpan na ng alikabok. May nakasabit pa sa gate na lumang karatula na may nakasulat sa Korean. Pero tatagalugin ko na lang po. Bawal pumasok. Pero syempre, pasaway kami. Pagpasok namin sa loob, naamoy agad namin yung amoy ng lumang kahoy, amag at parang may halong bulok na bulaklak. Sa sala, may mga nakabaliktad na upuan at basag na salamin. Habang iniilawan namin yung paligid, may mga lumang litrato sa dingding, pamilyang mga nakangiti, pero halos nabura na yung mga muka sa sobrang kalumaan. Habang naglalakad kami sa may hagdan, biglang may kumalansing na parang
lata sa itaas. Napatingala kami. Sabay nagtanungan. Narinig niyo yun? Isa sa amin, si Arman, nagbiro. Baka pusa lang yan o raccoon. Pero nung umakyat kami, iba na ang pakiramdam. Ang sahig, umuuga sa bawat hakbang namin. Sa dulo ng hallway, may pinto na bahagyang nakabukas. Nilapitan ko at binuksan ng konti. At doon ako napatigil. May laruan sa sahig. Isang maliit na manikang Koreana. Pero putol ang ulo. Sa tabi nito, may bakas ng mga maliliit na paa sa may alikabok, paakyat sa dingding. Biglang tumunog ang piano sa baba, isang mahinang tugtog ng lumang lalabay. Lahat kami napatingin sa isa't isa, tapos halos sabay-sabay kaming tumakbo pababa. Pagdating namin sa sala, tumigil yung tugtog, pero doon namin nakita sa lumang piano, may nakaupo. Isang batang babae na nakaputing hanbok, mahaba ang buhok at nakatalikod. Excuse me? Hello? Dahan-dahan siyang tumingin sa amin. Sobrang putla ng balat niya, nangingitim ang ilalim ng mata, at sa bawat paghinga niya, parang may usok na lumalabas. Tapos ngumiti siya. Pero mali, kasi mula sa pisngi niya, bumuka pababa hanggang liig. Isang ngiting hindi pang tao. Sumigaw kami at nagtakbuhan palabas. Habang tumatakbo kami sa daan, rinig namin yung pagtawa ng bata. Lumalakas habang lumalayo kami. Kinabukasan, bumalik kami sa nayon kasama yung isa naming Koreanong kaklase para tanungin kung ano ba talaga yung bahay na yun. Sabi ng matandang tindera sa may kanto, dati raw may batang babae na anak ng dating may-ari. Namatay daw siya sa sunog na sumiklab sa bahay habang nagpapiano. Hindi na raw nailigtas at mula noon may mga nakakarinig pa rin ng tugtog ng piano tuwing gabi. Pagkatapos nun, wala nang naglalakas loob pumunta roon. Kami naman, hindi na rin bumalik sa lugar na yon kahit kailan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Nestor, isang Pinoy na nagtatrabaho dito sa Korea bilang seasonal worker. Isa ako sa mga napadala sa isang strawberry farm dito sa isang probinsya sa Gyeongbok. Simple lang naman ang trabaho namin. Magdilig, mag-ani, maglinis ng greenhouse, at magbuhat ng mga tray ng prutas. Pero may isa akong karanasan dito na hanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimutan. Nasa gitna kasi ng bundok yung farm namin at medyo liblib ang lugar. Kapag gabi, halos wala kang maririnig kundi mga kuliglig. At minsan, ang ihip ng malamig na hangin na dumadaan sa mga plastik na bubong ng greenhouse. Pero ayon sa mga matatandang Koreano roon, dati raw, bago pa maging farm ang lupa, may lumang dambana sa gitna ng lupang tinaniman. Isang altar daw para sa mga bantay ng lupa. Hindi ko yun pinansin noong una, pero isang gabi, habang nag-overtime kami para matapos ang pag-aayos ng mga tanim bago dumating ang frost season, doon nagsimula ang kakaiba. Habang nagbubuhat ako ng mga tray ng mga bagong tanim ng strawberry seedlings, napansin kong parang may usok sa may dulo ng greenhouse. Parang hamog, pero kakaiba kasi paikot-ikot lang sa isang bahagi. Nilapitan ko.
Akala ko baka may nasusunog o may leak sa makina. Pero habang papalapit ako, biglang tumigil yung mga ilaw sa loob ng greenhouse. Sabay may umihip na sobrang lamig na hangin. Kinilabutan ako kasi narinig kong may mahinang tawa na parang babae. Malayo pero malinaw. Hindi ko na lang pinansin. Baka guni-guni lang, dala ng pagod. Pero nung naglakad na ako pabalik, napansin kong basang-basa ang lupa sa paligid ng usok kahit walang tubig o ulan. Kinagabihan, sa barracks namin, napag-usapan ng ibang mga Pinoy na minsan daw may nakikita silang babaeng nakaputi sa may gitna ng taniman kapag madaling araw. Akala nila nung una, multo lang. Pero sabi ng isang Koreano naming katrabaho, hindi raw multo yun. Isa yung Sanshin Halmoni o matandang espiritu ng bundok na nagbabantay sa lupa. At kapag may dayuhan na hindi marunong magbigay galang, pinaglalaroan daw o tinatakot. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa sumunod na gabi, ako mismo ang nakaengkwentro. Kinabukasan ng gabi, ako ulit ang naka-assign magbantay ng greenhouse. Mag-isa lang ako noon kasi may shift rotation. Nagkataon na ako ang huling naiwan para isara ang mga ilaw at siguraduhing maayos ang mga tray ng tanim. 10:00 na ng gabi at sobrang tahimik sa paligid. Kahit ang mga aso ng may-ari hindi tumatahol. Habang nag-i-inspeksyon ako sa bandang gitna ng taniman, napansin kong may isang bahagi ng mga strawberry plants na parang nalanta bigla. Nilapitan ko at napansin kong basa ang lupa, pero hindi tubig. Parang malamig na hamog na nagkukumpol sa isang bilog. Bigla akong kinabahan, tapos naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Pero sarado lahat ng pinto ng greenhouse. Paglingon ko, wala ako nakita. Pero sa kabilang dulo ng taniman, may hugis babae na nakatayo. Mahaba ang buhok at suot ang lumang hanbok na kulay puti. Hindi siya gumagalaw, nakatingin lang sa akin. Hindi ko maaninag ang mukha kasi natatakpan ng buhok. Tinawag ko, "Sino yan?" Pero walang sagot. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi naglalakad. Lumulutang sa hangin. Doon ko narinig ang boses niyang mahina. "Bakit niyo ginagalaw ang lupa ko?" Parang nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makasigaw. Pero napansin kong dumilim yung paligid kahit bukas ang ilaw. Isa-isang pumupundi ang mga ilaw ng greenhouse hanggang sa tanging isang bumbilya na lang ang bukas, yung nasa taas ko. Sa bawat paglapit niya, mas lumalakas yung amoy ng bulok na damo at basang lupa. Nang halos 3 metro na lang ang layo niya, itinaas niya ang kamay niya at itinuro ako. Doon ko nakita ang mga kuko niyang mahaba at maiitim, parang ugat ng puno. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako palabas ng greenhouse, halos madulas sa putik. Naririnig ko pa rin yung tawa niyang mahina, parang umahabol sa hangin. Paglabas ko, sobrang lamig sa labas, kahit hindi pa taglamig. Pagdating ko sa barracks, hingal na hingal ako at halos walang boses. Yung mga kasamahan ko nagulat kasi putik-putik daw ako at namumutla. Kinabukasan, pagbalik namin sa farm, nagulat kami. Yung parting tinaniman kung saan ko siya nakita, tuyo lahat ng strawberry plants, parang nabulok. Sinabihan kami ng matandang Koreano na kasama namin na wag na raw kaming magtrabaho roon sa gabi. Sabi niya,
Yun daw yung parte kung saan nakatayo dati ang lumang dambana bago ginawa ang farm. Hindi raw nakapagpaalam ng maayos ang may-ari sa mga bantay ng lupa. Simula noon, tuwing sumasapit ang alas 9 ng gabi, kusa naming sinasara lahat ng greenhouse dahil wala nang gustong magbantay. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Isa ako sa mga madalas makinig, pero silent listener lang. Gusto ko lang magbahagi ng karanasan ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leia. Isa akong OFW dito sa Taiwan. Nagtatrabaho ako sa isang electronic factory sa may Taichung. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan. Nagsimula lahat noong unang buwan ko sa factory. Night shift ako, 8 PM hanggang 8 AM. Medyo tahimik lang sa floor namin kasi automated naman halos sa mga machine. Kadalasan, 5 lang kami sa area. 3 Pinoy, 1 Vietnamese at 1 lokal na Taiwanese supervisor. Sa una, normal lang lahat. Pero nung lumipat ako sa dormitory na katabi ng factory, doon na nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ko. Yung dorm namin, luma na, 3 palapag, may mga kalawang sa bakal na hagdan at amoy langis ang hangin kahit gabi. Ako lang mag-isa sa kwarto kasi may day off yung isa kong kasama. Una kong napansin, parang laging mayabag sa hallway kahit 10 oras na ng gabi. Akala ko nung una, may bumalik lang na worker o may nag-CR. Pero pag sumilip ako sa pintuan, walang tao. Tahimik. Tapos biglang maririnig mo ulit yung tunog ng tsinelas sa sahig. Hindi ko pinansin. Inisip ko baka imagination ko lang, dala ng pagod. Pero nang sumunod na gabi, habang nag-aayos ako ng uniform sa cabinet, napansin kong may babae sa salamin. Hindi ko refleksyon. Nakatayo siya sa likod ko. Nakayuko, mahaba ang buhok, at suot yung old style uniform ng factory. Kulay asul na may name patch sa dibdib. Paglingon ko sa likod, wala namang tao. Hinilabutan ako. Pero hindi ko masabi sa iba kasi baka sabihin nila, arte lang. Kaya tinulog ko na lang, kahit hirap akong pumikit dahil parang may naririnig akong may hinang hikbi sa gilid ng kama. Kinabukasan, nagkwento ako sa isa kong kabatch na si Maribik. Sabi niya, "Ay nako, wag mong pansinin. Dati pa raw may ganyang kwento dyan sa dorm na yan." Anong kwento? Yung dati raw na worker, babae rin, nagpakamatay dyan mismo sa kwarto mo dahil hindi nakayanan ang pressure sa trabaho. Doon ako natigilan. Bigla akong naalala yung uniform na suot ng babae sa salamin. Parehong-pareho sa luma nilang design na hindi na ginagamit ngayon. Pagkatapos kong malaman na may nagpakamatay pala sa kwartong tinutuluyan ko, halos hindi na ako mapakali. Pero wala akong choice. Night shift pa rin kinabukasan at kailangan kong matulog sa umaga. Pag uwi ko galing sa work, alas 8 na ng umaga. Maliwanag na sa labas, pero sa loob ng dorm, madilim pa rin kasi sarado ang mga kortina. Nagubad lang ako ng uniform, nagpalit ng pambahay, at humiga. Pagod na pagod ako, pero hindi ako makatulog. Parang may mabigat na presensyang nakabantay sa akin. Mga bandang alas 10, nakatulog rin ako. Pero ilang minuto lang, may naramdaman akong humihila sa kumot ko. Akala ko guni-guni lang. Hinila ko pabalik.
Pero biglang may malamig na kamay na dumampi sa paa ko. Mahaba ang kuko, malamig ang kamay. Napabalikwas ako at doon ko nakita sa paahan ng kama ko isang babae. Basang-basa ang buhok at suot pa rin yung lumang factory uniform. Hindi ko makita ang mukha niya, pero naririnig ko yung mahina niyang pag-iyak. Parang, tulungan mo ako. Pero may halong hikbi. Gusto kong tumakbo, pero ayaw gumalaw ng katawan ko. Para akong na-paralyze. Tapos unti-unti niyang inangat ang mukha niya. Itim ang mga mata niya at may tali sa liig. Parang bakas ng pagkakabigti. Bigla siyang sumigaw ng malakas. Napasigaw din ako. Sabay takbo palabas ng kwarto. Pagbaba ng hagdan, halos madulas ako. Pero buti may nakasalubong akong Vietnamese na katrabaho. Tinanong niya ako kung okay lang ako. Pero hindi ko na nasagot. Puro luha at hingal lang ang lumalabas sa bibig ko. Pagbalik ko kinabukasan, lumapit sa akin si Marivic. Leia, hindi ka na dapat doon matulog. Lahat ng naging roommate niya noon, may karanasan din ng ganon. Yung iba, napatransfer ng factory. Pinakiusapan ko ang HR na ilipat ako ng dorm at pumayag naman sila pagkatapos kong sabihing may kakaibang nangyayari. Mula noon, hindi na ako bumalik sa kwartong yon. At nang makalipat ako, naging maayos naman na ang mga sumunod kong araw sa Taiwan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Randy. OFW ako sa Taipei. Foodpanda rider ako dito, halos 2 taon na. Gabi ako kadalasan nagbabike kasi mas malamig at mas kaunti ang sasakyan. Pero minsan, sa gitna ng tahimik na kalsada, may mga bagay kang mas gugustuhin ng hindi mo makita. Noong nangyari to, mga bandang 10:00 ng gabi, medyo umuulan ng mahina. Yung tipong ambon lang. May order akong kukunin sa isang maliit na noodle shop sa may Shilin District. Tapos i-deliver ko raw sa address na nasa may daan papuntang bundok. Medyo nagulat ako kasi bihira akong makakuha ng delivery papunta roon. Usually, residential area lang. Habang paakyat ako sa daan, unti-unting nawawala ang mga street light. Ang liwanag lang ay galing sa ilaw ng bisikleta ko at sa ulan na tumatama sa helmet. Tahimik ang paligid. Halos walang dumadaan. Puro mga puno at bakanting lote ang nasa paligid ng kalsada. Tinignan ko ulit yung mapa. Sabi dun sa mapa, 200 meters na lang bago makarating sa address. Pagdating ko sa lokasyon, nakita ko lang ay isang lumang bahay. Parang abandonado. May gate pero bukas at may maliit na ilaw na kumikislap sa may pintuan. Tinext ko yung customer na nasa labas na ako. Walang reply. Tumawag ako pero cannot be reached. Nag-aalangan ako kung aalis na lang ba ako. Pero bigla kong narinig yung mahina pero malinaw na boses ng babae mula sa loob. Dito, iwan mo lang sa may pinto. Kinilabutan ako. Hindi ko makita kung sino yun kasi madilim sa loob. Pero narinig ko ulit, mas malapit na. Salamat matagal na ako nagugutom. Inilapag ko agad yung plastic ng noodles sa harap ng pinto at tumalikod na ako. Pero habang nilalakad ko paalis yung bisikleta ko, napansin kong wala nang ilaw yung bahay. Tahimik na ulit ang paligid.
Pagbalik ko sa main road, biglang nag-vibrate yung cellphone ko. Notification daw na delivery complete. Ang nakapagtataka, walang nag-confirm at walang payment record. Tapos napansin ko sa app yung order history, biglang nawala. Hindi ko na pinansin, baka system glitch lang. Pero simula nun, sa tuwing dadaan ako sa daang yun, may nakikita akong babaeng naka-white raincoat na nakatayo sa gilid ng kalsada kahit walang ulan. At minsan, parang nakangiti siya habang nakatingin sa mga rider na dumadaan. Pagkatapos nung kakaibang deliver na yun, halos isang linggo kong iniiwasan yung daan papuntang bundok. Kahit mas malayo ang ruta ko, nililibot ko na lang para hindi doon dumaan. Pero minsan, hindi mo talaga maiiwasan. Isang gabi, bandang 11:00, malakas ang ulan. Kaunti lang ang order. Kaya nang tumunog ang app, kinuha ko agad. Pagtingin ko sa pick-up at drop point details, kinilabutan ako. Pareho ulit ang address ng noodle shop at yung bahay sa bundok. Akala ko glitch lang ulit. Pero may order ID, may bayad, at may pangalang Miss Lynn. Naisip kong baka ibang customer na pareho lang ng lugar. Pinilit kong wag isipin yung nangyari nung nakaraan. Kinuha ko yung order, 2 mangkok ng noodles, tapos umakyat ako ulit sa daan. Mas malakas ngayon ang ulan. Halos wala akong makita sa kalsada. Ang ilaw lang galing sa headlight ng bisikleta ko, tumatama sa mga basang dahon sa gilid. Paglapit ko sa lumang bahay, sarado na yung gate. Pero may nakasulat na papel. Iwan na lang sa may pinto. Parehong sulat, parehong lugar. Kinabahan ako. Habang lumalapit ako sa pinto, napansin kong bukas ng bahagya at may ilaw na galing sa loob. Dinig ko yung mahinang tawa ng babae, paulit-ulit, parang mula sa ilalim ng bahay. "Salamat ikaw lang ang bumabalik." Hindi ko na binuksan pa. Inilapag ko lang ang pagkain sa tapat ng pinto at naglakad pa atras. Pero bago ako makalayo, may kamay na lumabas mula sa loob. Tuyong-tuyo at nangingitim at hinawakan ng bisikleta ko. Sabay narinig ko yung boses. Mas kakaiba na. "Huwag ka munang umalis. Nagugutom pa ako." Nabitawan ko ang bisikleta at tumakbo pababa sa kalsada kahit malakas ang ulan. Narinig ko sa likod ko yung mga yabag. Mabilis, parang hinahabol ako. Tapos bigla akong nadulas. Tumama yung ulo ko sa simento. At paglingon ko, may babae sa gitna ng daan. Nakaputing raincoat, basa at may itim na marka sa liig. Parang sa taong nagbigti. Tapos ngumiti siya. "Salamat sa noodles, Randy." Pagdilat ko, nasa ospital na ako. Ayon sa mga kapwa ko rider, nakita raw nila akong nakahandusay sa gilid ng kalsada. Basang-basa, walang bisikleta, at may marka sa braso ko, parang paso. Matapos ang ilang araw, nakarecover ako. Bumalik pa rin naman ako sa pagdi-deliver kasi yun ang trabaho ko. Pero mula nun, hindi ko na ulit nakuha yung booking na yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat po. Dahil nawiwili ako sa pakikinig sa mga stories mo, Sir Dave, naisipan ko na din magbahagi ng karanasan ko. Ako nga pala si Mel, isang OFW dito sa Kaohsiung, Taiwan. Nagtatrabaho ako sa isang factory ng electronic parts at nakatira ako sa company dormitory sa may outskirts ng city.
Tahimik dito. Halos puro factory workers lang ang mga nakatira sa paligid. 10:00 ng gabi madalas ang out ko. At pag uwi ko, nagmemeryenda lang ako ng cup noodles bago matulog. Pero isang gabi, nagising ako bandang 12:30 ng madaling araw. At sobrang gutom ko. Naubos ko na pala lahat ng snacks ko. Kaya nagpasya akong lumabas saglit para bumili sa 7-Eleven na nasa 5 minutong lakad mula sa dorm ko. Walang tao sa kalsada at yung mga poste ng ilaw, ilan na lang ang may sindi. Yung iba, kumikislap-kislap pa na parang malapit ng mapunde. Habang naglalakad ako, naririnig ko lang yung tunog ng tsinelas ko sa may simentong daan. Minsan parang may sumasabay na akbang sa likod ko, pero paglingon ko, walang tao. Inisip ko, baka hangin lang o baka eko ng tunog ko sa kalsada. Kaya dire-diretso na lang ako hanggang makarating sa 7-Eleven. Pagdating ko doon, normal lang lahat. Malamig ang aircon at yung cashier na si Kuya Lin. Kilala ko na kasi madalas ako doon bumibili. "Ni hao Mel, gabi na," sabi niya. Ngumiti lang ako at sagot ko, "Oo, gutom lang po. Sandali lang ako." Kumuha ako ng sandwich, gatas at cup noodles. Habang nagbabayad ako, napansin kong wala nang halos dumadaan na sasakyan sa labas. Pero may isa akong nakita sa bintana. Parang taong nakaitim na hoodie. Nakatayo sa kabilang kalsada. Hindi gumagalaw. Hindi ko pinansin. Baka lokal lang na pauwi rin. Pagkatapos kong magbayad, lumabas ako. Pagbukas ko ng pinto, bigla kong naramdaman yung lamig ng hangin. Pero kakaiba. Parang may halong amoy ng bulok na tubig. Tinignan ko ulit yung kabilang kalsada. Pero wala na yung lalaking naka-hoodie. Ang tahimik, walang hangin, walang sasakyan. Naglakad ako pa uwi, pero mga ilang hakbang pa lang, may narinig akong tunog ng tsinelas sa likod ko, pareho sa hakbang ko. Pero hindi ko na sigurado kung ako pa ba yun o iba na. Paglingon ko, wala pa rin. Pero sa gilid ng mata ko, parang may aninong kumikilos sa madilim na parte ng daan. Binilasan ko maglakad. Tapos narinig ko, may mahina pero matinis na tawa sa likod. Napahinto ako. Yung boses, parang babae. Paglingon ko, doon ko nakita isang nilalang. Mahaba ang buhok hanggang lupa at naglalakad na parang bali ang mga tuhod. Mabagal siyang lumalapit at sa bawat hakbang niya, parang may basang tsinelas na sumasayad sa semento. Tumakbo ako papunta sa dorm. Dahil sa takot, nabitawan ko yung binili kong pagkain habang tumatakbo. Pero naririnig ko pa rin sa likod ko yung tawa niya, papalapit ng papalapit. Pagdating ko sa gate, binuksan ko agad at pagpasok ko, sinara ko. Pero nakita ko sa bintana ng dorm, nakatayo siya sa labas, nakatingala sa akin. Ang mukha niya, itim na parang sinunog, at sa halip na mata, butas lang na may dumadaloy na likido. Parang langis. Ngumiti siya, sabay nawala, parang tinangay ng hangin. Kinabukasan, paglabas ko para pumasok, nakita ko sa labas ng gate yung plastic ng binili kong sandwich at gatas, nakakalat. Pero punit-punit at may bakas ng itim na likido sa semento. Sinabihan ko ang mga kasama ko, pero sabi nila, marami na raw nakakita ng nilalang sa kalsadang yon. Babae raw na tumatawid gabi-gabi, papunta sa convenience store. Pero nasagasaan. At simula noon, nagpapakita siya sa mga OFW na lumalabas ng 10 oras.
Hindi na ulit ako lumabas ng mag-isa pag late na. At palagi na din akong nag-i-stock ng pagkain para kung sakaling magutom ako, may makakain ako at hindi nalalabas para bumili ng 10 oras ng gabi. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.